Pwede bang hindi alam yan ng Speaker at saka ng Senate President, ng House Appropriations Committee Chair, tsaka ng Senate Finance Committee Chair? Hindi maaaring hindi nila alam. Ikinalulungkot ko na yun ang opinion ko. Hindi maaaring hindi nila malaman. Nalaman nila yan. Sigurado. At malamang alam din nila kung sino mga naglagay at sino nagpabukol. Kasi sa amin nga kasi nung ako'y Senate President 4.5 years basta may naramdaman kami ganyan, ay alisin nyo yan. Sinasabi na kagad namin As a matter of fact, nung merong nilusot sa BICAM na hindi na mailusot, kay President Duterte ko sinabi, dinirekta ko nilagay ko rin doon sa budget, hindi ko pinipirmahan. Mag-re-enact tayo. Kung magre-re-enact tayo, hindi ko pipirmahan yan. Sabi ko, karga kayo ng 75 billion, wala sa BICAM wala sa usapan Para saan yan? Di ba? Ganun nung nangyari, kasundo kami ni President Duterte. Sabi niya, sige, pirma mo na. Bibito ko yung lahat ng linyang sasabihin mo. So, sinabit ko sa linya sa kanya. Yun na. From the time, sabi ko na noon from the time of Quezon up to now, yung kaisa-isang budget ng 2018 budget lang, ang Senate President may annotation. Ako yung annotation na yun na sinabi ko, hindi pwede. Ito, ganito. Binigay namin listahan. At binito niya. To give credit where credit is due, binito ni Presidente na dagdagan pa. Kasi nung tumawag siya sa akin, sabi niya sa akin, nabito ko na yung, Padre, sabi niya, nabito ko na yung 95 Sabi ko, boss, 75 lang yung nakita ko Hindi, may nakita pa kami 20, sabi niya. Sabihin, hindi lumulusot talaga di ba? Kala ko typo lang Ayan mga kababayan, dito po palakpakan natin ang ating Pangulong Duterte. Dahil sa kanya pong kapanahunan, pag may nakita po siyang budget na hindi po karapat-dapat, ay wala pong pag-atubili. I-veto po niya ito or hindi po itutuloy. At this time, mga kababayan, nasaksihan mismo ito ni Senator Soto. Maliwanag sa sikat ng araw ng atin pong Pangulong Duterte ay hindi po namumulitika. Katanuyan mga kababayan, yan pong si Soto ay hindi naman po yan katikit o hindi po yan ka-PDP, kapartido ng ating Pangulo Duterte. Ngunit, kasi nga nakita ni Pangulong Duterte, tama ang ginagawa ni Senate President that time, nung panahon ng Pangulong Duterte, ni Tito Soto, ay nakita nga na mayroon pong 75 billion. Ngunit, nang ito po ay tingnan muli ng team ni Pangulong Duterte, may nakita pa silang 20 billion. Ganyan po ipinagmalasakit ng ating Pangulong Duterte ang ating mga kababayan at ang ating bansa, mga kababayan. Ngayon, ito ang kanilang pinupukol na issue kay Pangulong Duterte, na kay Suyoda daw, may mga kakampi, ganito, ganon, kakampi lang yan, kaya ganito, Kasi dito sa video yung ating napanood mga kababayan, si Pangulong Duterte ay hindi po siya nagtatangi ng kakampi or kalaban sa politiko. Kikalaban ka kung tama ang iyong ginagawa, pinapatunayan lang po ni Pangulong Duterte na ganito po ang dapat gawin ng mga sinumang politiko. Yung walang tinitingnan at walang kinikilingan pagdating sa paglilingkod sa bayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Bago tayo dumiretso doon, ako'y magpapasalamat muna sa mga nag-super chat po sa atin. Ayan po si Loveline Shibukawa. Ayan po mga kababayan, ang mga nagpakulay po sa atin. Si Hazel Bayan at saka si Evangeline Ligaspe. Maraming salamat. Palakpakan natin ang mga nagbigay ng pangkapit, pang super chat. Thank you sa inyo lahat mga kababayan. Maraming salamat po talaga sa Diyos sa walang sawa ninyong suporta. Sana dagdagan pa po ang blessing sa inyo ng Panginoon para lalo pa po kayong makapag-share ng inyong mga natatanggap na blessing at biyaya. At mga kababayan, sa mga wala pong pa-super chat, pwede niyo po akong i-subscribe. Ayan po ang ating subscribers para lalo pa tayong dumami dito, at maging lalo po tayong organic na subscribers or mga vlogger na hindi po tayo tumatanggap ng bayad kanino man, lalo na sa mga tambaluslos na mga politiko.
Ngayon mga kababayan, kung wala po tayong super chat, pwede nyo naman kayo mag-like at mag-share ang video ito. Lalo na po ang subscribe sa hindi pa po subscribers. Maraming salamat po muli sa inyo mga kababayan. Mayroon na pong nakasagot kabayan doon po sa atin po hula kahapon may nakasagot na po kabayan doon sa 10 horses. No, papaano mo how can you put the 10 horses into the 9 boxes mga kababayan? Mayroon po akong ipapakita sa inyo in-screenshot po namin ito. Ito po 10 horses is 9 liters, 9 boxes. Ayan po mga kababayan ang tamang sagot Ang 9 horses sila rin ang isang kahon. Ayan. Ito po mga nakatamang sagot mga kababayan. Kung nakikita nyo po yan, ano mga pangalan nito? Peter at saka Rinaldo Ramos. Yan, 5 hours ago. Ang 9 horses sila rin ang isang kahon. May isa pa dito may nakatanggap, may nakaano pa rito 10 horses is 9 liters, 9 boxes. Ito po yung tamang sagot mga kababayan. Rinaldo Ramos pala, tama. Hindi kasi maliwanag itong isa, Ito kasi 10 horses is 9 liters, 9 boxes. Ito yung tamang sagot mga kababayan. Okay, paki-comment po sa aking Facebook mga kababayan, sa Facebook po ng BMR. Doon nyo po ako PM nyo po doon ang inyong kabayan, ang inyo pong GCash. Ayan po ang VMR Facebook, dyan nyo po i-PM. Okay mga kababayan, punta na po tayo sa ating video ngayon. Ang ating pag-uusapan po ngayon, ito pong si Mayor Vico Soto. Mukhang kakasuhan po yata, sasampahan ng libel or cyber libel na mga mainstream media at ito ngang mga nag-interview dito sa mga Biskaya. Panoorin po natin ang video ito mga kababayan sapagkat hanggang dulo po ay matindi po ang ating pag-uusapan. May nasibak na po na engineer ng DPWH ang ating pong mga pag-uusapan ngayon. Ituloy po muna natin ang sinasabi po rito ni Senator Tito Soto kung bakit napahanga po siya dito kay Tatay Digong. Ito po ang magsisilbing tatak ng Tatak Duterte na hindi po namumulitiko. Hindi po siya tumitingin sa kaaway. Pag tama ang iyong ginagawa, ay papanigang ka po ni Tatay Digong. Ang katunayan, nakita mismo, sabi ni Senator Soto, give the credit where credit is due. At yan nga po ay ang kay Tatay Digong. Kahit ibito niya yan, kung si Tatay Digong that time ay hindi niya binito, at binagdagan pa ng 20 billion mula doon sa original na nakita niya na 75 lang. Pero mayroon pang another 20 billion mga kababayan. Napakaganda po ng way kung paano mamuno ang ating Pangulong Duterte noon. Ganito, binigay namin listahan. At binito niya. To give credit where credit is due, binito ni Presidente na dagdagan pa. Kasi nung tumawag siya sa akin, sabi niya sa akin, nabito ko na yung, Padre, sabi niya, nabito ko na yung 95 Sabi ko, boss, 75 lang yung nakita ko Hindi, may nakita pa kami 20, sabi niya. Ayan mga kababayan, maliwanag po yan, May nakita pa siyang 20 mga kababayan. Ganyan po kagaling at kahusay ang ating Pangulong Duterte. Ito po yung mga video. But he doesn't want the 2021 budget getting in trouble because of the squabble. Wala pa namang kalukuhan akong nakita. Pero wag naman sana ninyong sobrahan ang laro sa Congress na yung budget mismo ang nalagay sa alanganin. Hindi ako nananakot. Wala akong ambisyon manakot. Wala rin akong ambisyon na tatagal dito sa pwestong na puro problema. Wala akong hangarin. Basta sinasabi ko lang, if you do not solve the problem, then I will solve the problem
for you. Grabe talaga mga kababayan, ano? If you cannot solve the problem, then I will solve the problem for you, mga kababayan. Ano pa ba ang mga problemang kinakaharap ng kasalukuyan natin panahon, mga kababayan? Ito po yun, no? Panoorin po ninyo itong video na ito. Ito, kasalukuyan na po ito. Nakikita niyo yung mga kababayan? Nakikita niyo itong binubungkal nilang kalsada? Aba, malinis pa, maayos pa. Pero binubungkal na nila. Pero napakarami po ang mga rough road na mas matino pa, ha? At mas matino pa po itong binubungkal nila kaysa doon sa napakarami pong lubak-lubak dito sa ating bansa, sa Metro, lalo na dito sa Metro Manila, ng mga kakalsadahan. Kung hindi naman sira ang kalsada, bakit nire-repair? Tinanong ni Senador Bato de la Rosa ang matagal ng tanong ng marami sa pagdinig ng Senado tungkol sa budget ng DPWH. Hindi pa sira, binubungkal na, ayusin na, tapos yung sira, hindi inaayos. Parang sayang ang pera ng gobyerno dito. Hindi pa sira, binubungkal na. Paliwanag ni Yan mga kababayan, ayun si Bunuan na po ang nandito sa panahon na yan, mga kababayan, ha. Ang mga kalsada na hindi pa sira ay binubungkal na, sinisira na, mga kababayan. Ang saklap talaga, no? Ang saklap po ng nangyayari sa ating bansa ngayon. Kung kay Pangulong Duterte ito, ay wala na. Sibak na kaagad. Kaya lang, ang Pangulo ngayon, wala eh. Wala talaga. Biruin mo siya na mismong nakakasaksi na may mga ghost flood control projects, pero hindi pa rin niya sinisip. Ano ho? O, kita niyo mga kababayan, mayroon pong nasibak na engineer, pero tingnan niyo wala po yung alam ito. Itong secretary ng DPWH, panoorin niyo po itong video. Siya mismo Siya mismo mga kababayan, wala siyang alam. Tingnan niyo. Yung gagaling sa tuktok ng bundok yung mga yan. Okay, Secretary, huling tanong na lang. Alam ko marami pa tayong dapat na pag-usapan. Yeah. Ipagpapalibo ko na lang sa susunod na pagkakataon yan. Pati rin may sagot na rin naman kayo tungkol sa mga panawagan ng inyong pagbibitiw. At alam natin na batid din naman ninyo na mas maraming manatili. Siguro wala munang mangyaring pagsibak o pagsususpinde dahil mas maganda, kompleto kayong lahat para malaman kung ano ang sistema ng korupsyon umiinog. Itong flood control project, hindi lang ito sa pagpapatupad kundi sa pagbuo ng batas, sa pag-uusap sa BICAM, baka maaaring ando doon ng mga problema. Kung nakaroon ng reaksyon, nabalitaan nyo na ho ba na merong inaresto daw pong district engineer sa Batangas, Secretary? May narinig na nga akong ganyan, Orly. Kaya kung tama yung talaga yung narinig kong gano'n, dapat lang na mangyayari dyan sa mga district engineer, mangyayari na sa ganyang asal. Talagang I will not have second thought actually na dapat they deserve it actually yung mga ganyan nang nangyayari. Nasa kulungan daw, nakakulong daw ho ngayon eh. Baka ako maligaw kayo ng Batangas, baka gusto nyo bisitahin. Secretary. Ay, hindi. Grabe mga kababayan, ano? Narinig nyo ba? Parang Marcos na Marcos talaga, no? Same na same sila ni Bibi. Parang bali ba? Wala lang sila, no? Walang alam. Sabi lang niya, may narinig nga ako ng ganyan. Ano bang ano mo? Oo nga, may narinig nga yata akong ganyan eh. Anak ng pating talaga, oo. Hindi ba kayo mga kababayan sa nangyayari dito sa ating mga opisyal sa gobyerno? No? Ganyan po sila ngayon. Wala na po, parang napakamanhid na po nila. Wala na po silang kaalam-alam sa nangyayari sa ating bansa, no? Ibang klase. No? Tingnan nyo, itong balita, mga kababayan. Ito, mismo si Marcos Jr. na ang nagpunta sa Baguio. Ang mahigit 200 milyong pisong flood control project na kanyang ininspeksyon sa Tuba Benguet ngayong araw. Dagdag pa ng Pangulo, tila mag-aabono pa raw ang gobyerno dahil sa kapalpakan ng proyekto lalo't apektado rin ito ang bahagi ng Cannon Road. Grabe naman, mag-aabono pa ang gobyerno, yung talagang nasabi. Talagang nasabi ni Pangulong Marcos. Mag-aabono pa tayo. Marcos naman, Junior. Instead na mag-abuno tayo, sibakin mo na lahat yan. Sibakin mo sila lahat. Kasi sinasabi ng isang reporter mo na wala mo nang masisibak, wala mo nang masususpinde. Parang binubunusan mo pa. Kasi habang hindi yan nasususpinde, tuloy-tuloy ang mga sahod ng mga yan. Ito na nga. Paano ba sasahuran? Palpak na nga,
naglustay pa, nawaldas pa, nasayang pa ang bilyon-bilyon. Perhaps baka umabot na nga ng trilyon peso. Tapos magtutuloy-tuloy pa sila. Sa ngalan ng para managot muna sila. Hindi. Kahit sitik na sila, kahit wala na sila sa posisyon, dapat pa rin silang panagutin. Kasuhan na sila ngayon. Nang regular na kaso na. Dito administrative lang to eh. Administrative lang yan eh. Pwede pa naman sila kasuhan ng ano talaga eh. Bakit? Sa kababayaan nila, kaya nangyari yan. Dapat may pananagutan sila. Pag may lumutang mamaya dyan sa investigasyon, na tumanggap sila ng mga suhol, dyan, maaari na po silang makulong dyan. Sigurado na po yan mga kababayan. Pag nagkataon, ano ho? Sinasabi natin na wag mo nang sipakin, wag mo nang suspindihin. Same na same talaga ang mga reaksyon. Nakalayo ng reaksyon kay Tatay Digong, mga kababayan, ano ho? Tatay Digong, kung hindi nyo kayang isolve yan, then I will solve the problem for you. Si Tatay Digong na mismo magsosolve. Agenda Weekend Report live si Ivy Reyes. Ivy, anong balita dyan? George, dismayado na naman ang Pangulo sa nasaksihan niyang flood control project dito sa Tuba Benguet dahil ang 264 million peso rock shed project dito nag-collapse ang ilalim at gilid bunsod ng sunod-sunod na bagyo at malakas na pag-ulan noong Hulyo. Puro ka lang dismayado, nangamot ka lang ng ulo. Ano mangyayari dyan? Sunod naman yung kakamot mo, B. Batok. Ano naman talaga ho. Nak ng teting talaga itong ating Pangulo. Hanggang ganyan lang siya. Dismayado, kamot ulo. O, anong gagawin natin? Ang gawin mo, pagsisibakin mo yan at ilagay mo sa isang lugar na wala mo nang makakatakas, no? I-press lahat ng mga asset na mga yan. Pangulong Marcos Jr., maawa ka naman sa ating mga kababayan. So very clear. Here we go again. Pang-ano na tayo, pang-lima na yata nating inspeksyon ito. And it's always the same. Here's the problem here. Oh, ikaw na mismo ang nagsabi. Panglima mo ng inspeksyon yan in always the same. Anong same yon? Same na puro kapalpak ang mga ginagawa ng mga tauhan mo. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. Gaya ng obserbasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bulacan, parang wala raw ginawang trabaho sa rock shed na ito. Matatandaang ito yung proyektong matagal nang ipinapa-audit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil bukod daw sa natural causes, baka dapat ding tingnan kung may construction flaws ba kaya pumapalya ang proyekto. Ayon sa Pangulo, nasa mahigit 35% ang nawawala sa mga negosyante sa Benguet kapag nagsasara ang Cannon Road. Kaya naninindigan itong economic sabotage ang anyay pangungurakot ng mga kontratista. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Dagdag ng Pangulo, mukhang doble ang kailangang gastusin ng gobyerno para isaayos ang Cannon Road. Buwelta naman ng DPWH Cordillera, tila mali yata ang nakarating na impormasyon sa Pangulo. Itinuturo Na tila mali yata ang nakarating na impormasyon sa Pangulo. Nakarating na impormasyon. Ang Pangulo na mismo ang nandyan eh. Yung klase. Wala ka ng pating. Ano daw yan eh? Anong engineer pa yung Cordillera? Balikan natin ng konti mga kababayan. Ano masabi mong tila mali yata eh? Siya na nga mismo nakakita o ayan na yung mismong Pangulo. Ang sinasabi mong impormasyon. Kitang-kita na sa naglalaki ang mga mata ng mismong Pangulo. Sila na nag-inspeksyon. It is also the damage to the people's livelihood. Dagdag ng Pangulo, mukhang doble ang kailangang gastusin ng gobyerno para isaayos ang Cannon Road. Buwelta naman ng DPWH Cordillera, tila mali yata ang nakarating na impormasyon sa Pangulo. Itinuturo ng Presidente ang contractor. Ang LGU, nasa DPWH Cordillera naman ang sisi. At ang DPWH Cordillera, national budget daw ang salarin. Itong kinatatayuan ko kasi bukod sa hindi raw kasama sa 264 million peso rock shed project, taong 2000 pa nang huling naipagawa.
In 2023, our office tried actually to request for augmentation fund to complete the 248 meters, but walang pundong dumating. So last year we proposed the completion of the remaining 97 meters, no, out of the 248 meters, worth 240 million. And when the NEP came up, 100 million lang ang dumating. Samantala, nang matanong kung sino ang contractor ng rockshed, itinuro ng DPWH ang 3K Rock Engineering na nakapangalan kay Engineer Francis Cuyo na tumakbong congressman para sa Lone District ng Ifugao. Sa ngayon, hindi pa sumasagot si Cuyop sa ating mensahe. George, mabalik tayo sa Pangulo. Ipag-uutos niya raw na ibalik yung LGU acceptance o yung tinatawag na formal recognition mula sa mga local government dahil hindi gaya noon ay ang nagagawa lang ng gobyerno ay ang mag-inspection sa mga umano'y tapos ng proyekto ng mga contractor na ito. Kailangan daw na maibalik itong scheme na ito dahil para may approval o assurance on the side of the government bago maabsuelto ang mga contractors sa mga kinontrata nilang proyekto sa DPWH. At kanina, pagkatapos ng inspection ng Pangulo dito sa Camp 6, bumaba si Presidente sa Camp 3 para naman inspeksyonin itong rock netting project na nagkakahalaga ng 114 million peso dito pa rin sa Cannon Road. At ito ay natapos pa noong termino ni former President Rodrigo Duterte at ayon sa Pangulo, parehong palpak ang mga proyektong ito. George. But Ivy, may update ba mula sa Pangulo kung gusto niya magpalit ng liderato sa DPWH? George, ang huling update o pahayag ng palasyo tungkol dyan ay Secretary Manuel Manny Bono still enjoys the trust of the President. Pero ayon sa isang source ng BNC, umuugong pa rin ang pangalan ni na former Secretary Rogelio Singson at ngayon ay ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bagamat umatras si former Secretary Singson, mainit pa rin at umuugong pa rin ang pangalan nito. Sa ngayon, dadalawa pa lang ang pangalan na umuugong at umuuli sa DPWH. George. Ivy, kanina kasama nga ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Mayor Magalong. May balita ba kung na-forward niya o naibigay na ba niya o napag-usapan nila yung sinasabing mga ebidensya na magtuturong may ugnayan yung mga kongresista at ito nga mga maanumalyang flood control projects? George, sa ngayon wala pa rin ipino-forward na pangalan si Baguio City Mayor Benji Magalong at wala rin siyang binigay na pahayag kanina sa ambush interview kasama ang media kung sino yung tatlong kongresista na tinutukoy niya na nandito daw sa Luzon. Alright, maraming salamat, Ivy Reyes. Narinig niyo mga kababayan, mukhang nabanggit ang pangalang Mayor Magalong na maaaring pinagpipilian na ipalit or gawing DPWH Secretary. Balikan nga natin mga kababayan ang video ito. Ha? At mag-comment po kayo sa nakakarating po dito sa video ito. Kayo ba? Sang-ayon kayo if ever na ang ipalit sa DPWH bilang sekretary ay itong si Mayor Magalong? Paki-comment mga kababayan ha. Balikan natin ang video. Manny Bono still enjoys the trust of the President. Ito kasi mga kababayan, tinanong ng angkor kung wala pa bang plano, wala pa bang naririnig na tanggalin or palitan na itong si Bunuan mga kababayan. Ito po yung sagot daw ni PBBM dito. George, ang huling update o pahayag ng palasyo tungkol dyan ay Secretary Manuel Manny Bono still enjoys the trust of the President. Pero ayon sa isang source ng BNC, umuugong pa rin ang pangalan ni na former Secretary Rogelio Singson at ngayon ay ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bagamat umatras si former Secretary Singson, ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Tama po ang ating narinig mga kababayan. Si Mayor Benjamin Magalong nga po ang isa sa umuugong na pangalan na maaaring pumalit dito kay Bunuan bilang DPWH Secretary. Nauna na nga ang tinanong ko sa inyo, paki-comment kung sang-ayon ba kayo na si Mayor Magalong ang maging DPWH Secretary. Mukhang sa tingin ko, mukhang maganda-gandang pag-usapan din to sa susunod na mga issue, mga kababayan, Oo.
Pero sa ngayon pa lang parang nakaka-excite na kasi if ever nga, no, mga kababayan, magtuloy-tuloy na si Mayor Benji Magalong na ang maging DPWH secretary, mas maganda mga kababayan. Siya na nga ang sumalang diyan sa inquiry sa nangyayari po dito bago masibak ito pong mga nandito po ngayon sa kasalukuyan na mga nagtatrabaho diyan sa DPWH mga kababayan. Nako, mukhang palalim ng palalim ang isyung ito, ano ho? At talagang tututukan po natin ito mga kababayan, hindi po natin itong bibitawan sapagkat ngayon nag-a-attempt po sila para buhusan po ng malamig na tubig itong mainit na isyu tungkol nga po dito sa flood control projects, no? Mayroon po tayong natanggap na balita yung patungkol pala doon sa nangyaring extradition request ng US dito kay Kibuloy. Di umano mga kababayan, ito daw po ay matagal na, no, na ginawang request, kaya lang ngayon lang po nila pinalutang. At nag-iisip po yung iba mga kababayan, alam nyo, kasi itong administrasyon na ito, talamak po ito sa paglilihis ng mga isyu, no? Ngayon, hirap na po sila mga kababayan, tabunan po itong mga isyu dahil hindi lang po isang lugar, kundi halos buong Pilipinas po. Ito pong issue ng corruption patungkol po dito sa nangyayaring flood control projects. At hindi po nila basta-basta ito matatabunan ng kung ano lang pong issue. Mga kababayan? Dahil patuloy pong lumulutang itong mga pangyayari na ito, mga kababayan. Kaya hirap na hirap po sila ngayon. So, ang kagandahan na lang dito mga kababayan ay tayo po ngayon ay nakaabang po tayo sa mga maaaring susunod pa pong mangyayari kasi konektado po ang lahat no? Nagkakakonekta na po ito, no? Bago po natin ikonekta po ito sa susunod na issue, konektado din po ito mga kababayan sapagkat ang ating pong issue ngayon ay yung ito ngang si Vico Soto. Ang kanya rin po ritong ka-issue naman ay nai-issue din po dito. At isa po sa 15 na napangalanan ni PBBM na mga top contractors nakakuha po ng billion project sa DPWH. At it so happen naman na mukhang makakatikim ng kaso ng cyber libel itong si Mayor Vico Soto, mga kababayan. Kunting-kunti lang muna itong isang video po ito. Ito pong si Congressman Toby Chanco, panoorin muna natin mga kababayan. Now I can say na wala talagang report because up to today wala pa silang nabibigay. So ang bola ngayon wala na dito sa 2026 Committee on Appropriations, kung hindi doon na kay Saldico ang bola ngayon. Kasi siya yung head niyan eh. Nasaan ang 2025 Small Committee Report? Ito ang patuloy na hinihingi at hinahanap ni Navotas District Representative Toby Tiangco. Sa unang plenary committee level ng 2026 budget deliberations nitong Lunes, hiniling nito na ilabas sa publiko ang 2025 Small Committee Report. Kasama ang mga pangalan ng miyembro at ang mga pagbabagong ginawa sa 2025 budget upang maging malinaw at transparent sa taong bayan. Ngunit hindi ito nakuha mula sa komite. That is a document within the purview of the 19th Congress. Given that we've now crossed over to the 20th Congress, we would need to consider that request. Giit ng kongresista, bunsod nito, tanging ang nakaraang chairperson ng Appropriations Committee na si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang makakasagot nito. Sino pang makakasagot? Wala na records eh. Pag hindi pa niya nasagot yan, nako, ano nangyayari dyan? Paano napalitan yan nung imposible? Ayon kay Representative Chanco, ang small committee ang humahawak ng mga individual amendments o pagbabago sa budget, katulad ng kung anong tatanggapin, tatanggalin at kung saan kukuhanin ang mga pondo ng General Appropriations Bill. Aniya, ang mga detalyeng ito ng 2025 national budget ay malalaman lahat sa dating puno ng small committee. Let's ask Saldico because Kasi chair siya, imposibleng ikaw chairman na walang kopya.
Hindi mo alam kung ano nangyari? And where is Saldico right now? He got re-elected, di ba? Yeah. He's a congressman. Did you see him already at the house up to now? No. Samantala, sinubukan naman ng UNTV na kunin ang panig ni Representative Elizalde-Co, ngunit wala pa itong pahayag hanggang sa ngayon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inyo na mga kababayan, hindi na po mahagilap si Saldico. At wala rin po siya dyan noon, no? Nang nagtinatanong ni Congressman Toby Chanco kung nasaan ang small committee report. Grabe, up to now, hindi pa rin po nilang mailabas yung report ng small committee. So ayan po mga kababayan, palinaw na po ito. Pero biruin nyo, from north to south, ayan kasi Bicol North Luzon, South Luzon, iisa po ang nangyayaring issue mga kababayan. Same lahat. At sinabi mismo ni PBBM, Marcos Jr., baka may magalit sa atin, sasabihin naman natin, Marcos ka na. Doon sa atin, sa programa natin sa Birada Agila, may nagko-comment doon, ay minatics na kayo. Makasuot ka lang ng pula nabili ka na ng mga Marcos, sasabihin nila. Huwag naman kayo masyadong mga kababayan, no? Maging naman tayo, maging tawag nito yung mapanuri naman tayo. Hindi naman tayo basta-basta diyan, no? Sabi ko nga sa inyo ang ating pinagkakakitaan dito ay ito lang na YouTube channel at sa mga iba pa pang mga part-time natin na trabaho. Yung trabahong legal, no? Katulad ng syempre sa mga taxi ganon o TNBS, yun andun tayo. Pero pagdating sa mga politiko or sinasabi nga na ito nga ngayon yung sinasabi na may post si Mayor Vico Soto na ito daw po ay mayroong tumanggap ng 10 million peso para lang makapag-interview kung anong katotohanan patungkol dito, na doon naman ang susunod natin na yung re-reaksyonan mga kababayan sa videong yan. So hindi po tayo ganun, kaya nga po tayo nagpapakahirap dito, kaya nga po tayo nagtatrabaho dito at sinasabi ko nga sa inyo, nakikisuyo lagi na paki-like, paki-subscribe kung inyong mamarapatin mga kababayan. Or mayroon din po dyan join button sa mga nakaka-LL or luwag-luwag. Pwede kayo mag-super thanks, di ba? Katulad nga po ng mga ipinakita ko kanina sa inyo, yan, mga yan. Kung gusto nyo pong ma-flex ang inyong mga pangalan dyan at makita nila na isa rin po kayo sa mga nag-sponsor, thank you po. Sponsor dito sa isang videong ito. Okay? So, at least proud po kayo na kayo po ang nagpapasahod sa akin, hindi po ang mga politiko. At the same time, ganun din po ako. Proud ako sa inyo. Thank you po mga kababayan. Punta na po tayo rito sa isa pa pong mainit na isyu at kaugnayan na rin pa po rin ito sa ating pinag-uusapan. Konektado na po ito mga kababayan. Ito pong si Mayor Vico Soto. Mukhang nanganganib makasuhan po ng cyber libel. Newscast. Nagbanta ng cyber libel ang kampo ng broadcaster na si Corina Sanchez matapos maiugnay ang kanyang pangalan sa post ni Pasig City Mayor Vico Soto na tumutuligsa sa mga miyembro ng media na umano'y tumatanggap ng bayad para sa mga interview. Narito ang ating balitang A to Z. Simply not true. Ito ang banat ng executive producers ng mga programang Rated Corina at Corina Interviews laban sa social media post ni Pasig City Mayor Vico Soto. August 21, nag-post si Soto ng screen grabs ng katunggali sa politika at ngayon ay iniuugnay rin sa umano'y anomalya sa flood control projects na sina Sara at Curly Discaya. Mula ito sa magkahiwalay na interview sa kanila ng broadcasters na sina Julius Babaw at Corina Sanchez. Sa naturang media interviews, makikita ang karangyaan ng mag-asawang Diskaya na anilay nagsimula nang makakuha ang kanilang construction company ng mga proyekto mula sa Department of Public Works and Highways. Sa post, sinabi ni Soto na dapat ay tanungin muna ng mamamahayag kung bakit handang magbayad ng 10 million pesos ang isang tao para lamang ma-interview. Dagdag ni Soto, hindi exact figure ang 10 milyong piso.
Pero paglilinaw ng producers ni Sanchez, walang 10 million peso placement para sa interview at iginigiit na ang malisyosong pagpopost para manira ng reputasyon ay maituturing na cyber libel. Pinabulaanan naman ni Babaw ang pagtanggap ng pera mula sa mga diskaya. Ang mag-asawang Diskaya ang may-ari ng 2 construction company na kasama sa inilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na top contractors ng flood control projects ng DPWH. Yan mga kababayan, malinaw po itong balita na ito na talaga naman ito daw pong mga diskaya. Sa naturang media interview. At ito nga pong mga construction company nila ay ito po ang malaki ang mga nakuha na projects dito sa mga flood control at isa po ito sa mga napangalanan na top 15. Grabe mga kababayan, ganito po kalaki. At ngayon eto na, may mga interview po itong si Corina Sanchez at Julius Babaw. Ayan nga po ang mga hitsura nito pong in-interview po nila Corina Sanchez at ni Julius Babaw kung gaano kayaman. Ipinakita po sa mga video mga kababayan kung gaano po kayaman ito pong mag-asawa na ito. Ayan po yung kanilang bahay. Ang tindi mga kababayan. Bahay nila, mansion. Di ba? Talagang mapapasana all ka talaga. Kung ikaw ang rito mga kababayan, mapapasana all ka na lang, sa kanitong klaseng kagandang bahay at ang mga sasakyan. Ayan mga mansion, grabe. Central construction, Ang tindi mga kababayan. At ayon pa nga sa ibang mga balita, ayan po ang post ni Mayor Vico Soto, Ayan po ang post ni Mayor Vico Soto mga kababayan. Sabi nga rito, bago tanggapin na malaking mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? Wow mga kababayan, so talagang bagamat wala pong pinangalanan, walang pinangalanan dito sa post si Mayor Vico Soto, di ba? Pero malalaking ito, mga kilalang journalist ang alok daw ng contractor na halagang 10 million. Matindi mga, not an exact figure pero alam nyo na. May dagdag pa mga kababayan, Grabe. So ito pong mga sinasabi, akusasyon ni Mayor Vico Soto. Although wala po siyang pinangalanan dito, So, tingnan natin ang sagot dito. There is no such thing as a 10 million placement for an interview. This is simply not true. Ayon yung kampo nila Sanchez, malicious insinuations posted on Facebook in which publicly mirches the reputation of our shoes or Miss Sanchez clearly constitute cyber libel daw po mga kababayan. Yan naman po ang bilta sa kanya. Yan ang matindi po ngayon. Sabi naman Corina Sanchez at Julius Babaw, pinalagan ang post ni Mayor Vico Soto. Pagtanggap ng pera mula sa mga diskaya, itinanggi. Although mga kababayan, hindi ko po alam kung saan po ang lusot dito ni Mayor Vico Soto, pero wala po siyang pinangalanan ng mga pangalan dito. Wala po siyang pinangalanan. Pero pumutak na po, pumiyok po itong 2 malalaking broadcaster journalist. Bakit sila ba talaga mga kababayan tinutukoy? Hindi, nagtatanong lang po tayo, Hindi ba naman kasi pinangalanan dito ni Mayor Vico Soto Unlike kay Tatay Digong talaga, nakakamiss Ganon din si Isko, Si Isko pinangalanan talaga Biniro niya talaga itong mga Tinukoy niya talaga itong mga kongresista Di ba? Ibang klase. Yan ang siguro isa sa pagkakaiba ni Mayor Isko at ni Mayor Vico Soto, mga kababayan, So ito na.
Further dyan mga kababayan, atras lang po tayo noong panahong bago eleksyon, Mayor Vico Soto sinabing maraming problema sa tax ang mayoral aspirant na si Sara Diskaya. Ito nga po yung nakakuha ng malaking proyekto, yung Diskaya na to. Ayon kay Mayor Vico Soto, may malaki daw po itong problema sa tax. Panoorin nga po natin ito mga kababayan kasi mukhang dito po yata nag-ugat ang banatan nitong dalawang ito. Kayo po, nag-file po kayo ng 3 kaso. It says here, dahil may kakulangan yung ng occupancy permit, yung company nila, no? Tapos 3 pang kaso, dun naman sa issues, dun sa business permit ng kumpanya nila na St. Gerard. Medyo mahaba yung pangalan, pero yun. So, ang tanong daw ng iba ay bakit ngayon lang inaksyonan po ninyo? Kasi pwede naman daw sa loob ng, the past 5 years, within the past 5 years, pwede naman daw pong inaksyonan yun noon. Bakit daw ngayon? Ma'am, ganito po yan. Yung mga impormasyon na yan, hindi po ba nanggaling sa kampo po nila? Sila po yung nagpapa-press release. Ako po, ginagawa ko yung trabaho ko bilang mayor. Pag may recommendation ng legal na kasuhan, ay pa-filean po ng kaso. Pero never ko po pina-press release yan. Hindi ko po pinost. Sila po yung nag-share niyan para ilabas po nila yung victim card nila. Kaso ito po ang talagang problema natin. Hindi naman po pwede na pag alam mong makakasuhan ka na o pag alam mo na marami kang paglabag sa batas na iniimbestigahan ka na, ay bigla ka na lang sasali sa politika para pwede mong sabihin na, ay, hindi, politika lang yan. O kasi pinag-iinitan po kami. Alam na alam po nila na nagsimula po yung mga investigasyon. Wala kaming ideya. Tayo, pare-pareho po tayo na walang ideya na papasok sila sa politika. Sa madaling salita, nauna po yung mga investigasyon. In fact, sila po ang nagpatunay nito, hindi po ako. Kung matatandaan po ninyo, kung napanood po ninyo yung isang statement nung asawa po niya na si Mr. Curly, na sinasabi niya nga po na napilitan sila. I quote, sinasabi niya, napilitan daw sila na tumakbo. Dahil doon sa mga kaso. So, wag po nilang sabihin na dahil tumakbo ay kaya sila kinasuhan. Sila na mismo ang umamin na kaya sila tumatakbo dahil may mga kaso po sila. Since itong pinag-uusapan nila or talagang minimension nila Mayor Vico, no, itong mga permits like occupancy permit, business permit, ang sinasabi kasi daw nila dito ay hirap daw silang mag-comply dito sa mga permits na ito. Tapos ngayon daw na ongoing na daw yung proseso. If I may interrupt po, Go ahead. Kaya po sila nahihirapan kasi sa mahabang panahon o sa itong nakaraang dekada, nasanay po sila na puro illegal po ang ginagawa nila. Nasanay po sila, magpapatayo sila, mag-apply sila ng kung anong permit, tapos hindi pa sila susunod dun sa permit na nakuha na nila. Kasi yung sinasabi pong isang building dito, may permit po sila at sila naman po yung gumawa ng mga plano na nandun po sa building permit. Pero hindi pa po sila sumunod, iba pa yung ginawa nila. Pero yung issue po ng permit, wag po tayong ma-distract doon. Kasi sa totoo, mababaw lang po yun. Sa totoo, kaya po sila siguro yung sinasabi nilang bigla silang napilitan or kung ano man yung exact words na ginamit nila. Pasensya na, hindi ko maalala yung exact words. Provoke daw. May iba pa silang statement na ganun. Na provoke daw sila tumakbo. Halatang mali yung intensyon. Pero ang sinasabi po natin, yung mga investigasyon, hindi lang po patungkol sa permits, hindi lang occupancy, hindi lang building, hindi lang business permit, kundi sa tax po. Tax fraud, tax evasion, yung totoong investigasyon na nangyayari na siguro nabalitaan nila yun, medyo kinabahan sila kasi ang lalaki po talaga na lumalabas. Yun po siguro. Yung iba naman po, mga decision, online na naman po siya, hindi lang naman sa local. Pati po sa BIR, marami po silang problema. Pati sa DPWH, twice na po silang nasususpend. So paano po nila sasabihin na pinag-iinitan ko sila? Samantalang 2015 pa lang yata, may mga kaso na po sila, na blacklist po sila. Gumawa sila ng bagong korporasyon. Tapos ngayon, recently,
May mga ano na naman, may tulay sila na gumuho. Hindi ko naman po kasalanan yun. Yung mga ibang proyekto nila, sinasabi nila wala silang project sa Pasig, pero ang dami nilang project dito. Yung sa Youth Development Center nila, isang korporasyon din yan po yung may kontrata. Nananalo pa nga sila dito sa LGU. Sa totoo po, nananalo pa po sila. Hindi ko po sila hinaharangan na sumali dito. Basta sila yung lowest qualified bid, sila po yung nananalo. Problema, ang daming mga issue dun sa mga pinapatayo pag sila po yung may hawak. And I think this is something that we've seen nationwide, yung mga CDPGs. Pero hindi po para i-discuss yun eh. Sila lang naman po, at natanong nyo po, kaya kailangan ko pong sagutin. Pero kung hindi naman po sila mag-iingay, hindi po sila magsisinungaling, hindi na naman po ako magsasalita sa publiko. Pero yun nga Basta po, gawin ko lang po yung trabaho ko. Mayor, yun nga po, no, just to enlighten us, syempre bukod sa mga diskaya, marami pa rin kayo na iba na pinapaimbestigahan about yung mga you think there are faulty things happening. Meron po, may mga iba rin naman kaming nasampahan ng kaso, pero hindi naman po para kilala niyo naman ako, hindi ako nagpapa-presscon, hindi ako nagpapaganyan. Basta tatrabaho, may nagtanong, kailangan ko po sagutin. Kasi kung susubukan akong baliktarin, hindi po ako papayag. And ngayon, yung talagang Dito ka dahilan, na-trigger. bakit Do you feel, Mayor, na yun nga, no, parang nababaliktad ka rito? Totoo naman po. I've said this several times. Yun naman po talaga, naintindihan ko naman kung ano yung strategy na ginagawa nila. Kaya sila presscon ng presscon. Gusto po nilang baliktarin ang kwento. Pero malinaw na malinaw at nahuli na rin sila sa sarili nilang sinasabi na kaya sila pumasok sa politika dahil may mga hinaharap silang mga kaso. Siguro tingin nila pag nakakuha sila ng posisyon ay matatakasan po nila. Hindi naman po pwede yun. Hindi rin tayo papayag. Hindi naman politika ang consideration ko dito. Kasi sa totoo, mas malakas yung kalaban ko noong 2019. Mas malakas yung kalaban ko noong 2022. Vice Mayor, Mayor yun eh. So kung yun lang, kung political considerations lang, hindi na para pansinin sila. Pero hindi ako papayag na lalabag sa batas, may mga problema sa taxes, permits, etc. Ito pa, may issue pa yung sa COMELEC na kasama sila, they are a party dun sa joint venture ng Miro, na hawak nila yung automated election machines. Hindi tayo pwedeng pumayag na ganun-ganun na lang. Hindi tayo pwedeng. Grabe mga kababayan, ang dami palang issue dito sa Diskaya na ito, no? Itong company na ito. Ang dami ditong nire-reveal ng mga sekreto. Sa pa dyan, no? Yung sinasabing di umano, kaya sila tumakbo. Kaya sila gusto magpolitiko. Para nga dito, no? Para dito sa kanilang kanilang interest talaga mga kababayan. At grabe, ngayon lang natin narinig ito, no? Matindi ito mga ni-reveal or mga siniwalat dito ni Mayor Vico Soto na kasama rin pala sila dun sa Miro. Naku po mga kababayan. At it makes sense naman yung sinasabi dito ni Mayor Vico Soto na bakit parang pagdating sa politika matatakot siya. Mas matindi nga ang mga nakalaban ni Mayor Vico Soto nung mga nakaraan. Unang nakalaban ni Mayor Vico Soto mga kababayan, 2019. Yung matagal ng mayor dyan, namuno sa Pasig, yung mga Eusebio. Matagal na yun, talagang malakas yun. Ikalawa, nakalaban niya, yung matagal na rin vice mayor dyan sa Pasig. Mga talaga yan, mga batikan ng mga politiko, no? At ngayon, ito na, itong Diskaya na ang kalaban niya. So, dun sa dalawang yun, matindi ang doon, kinaharap na pagsubok, lalo na yung una. Kasi sino ba naman mag-aakala na mananalo itong si Mayor Vico Soto that time, di ba? Pero talagang pinataob niya talaga yon. So dito, makikita natin mga kababayan na talagang confident itong si Mayor Vico Soto sa kanyang ginagawa na nasa side siya ng tama at mayroon pa siyang nireveal dito, yan nga yung Miro na yan. Kaya siguro ito mga kababayan kung bakit ganito na lang katindi yung kanilang kanilang bangayan. Hindi pumayag na nilalabag ang batas, ginagawa pa nga mockery ang ating batas, pati ang ating eleksyon, tapos mananahimik po tayo. Yan lang talaga ang dahilan kung bakit nagsasalita din po ako ngayon.
Hindi political consideration o yung politika ko, hindi yun. Kasi okay lang ako dito. Pero hindi ako papayag na ginaganon po o binababoy po yung batas natin, ginagawang mockery ang Mayor- ating sistema dito. Mayor, sundot lang ako dun, no? Kasi na-mention nyo na nga po yung, yung kumpanya nila na involved nga dun sa vote counting machines. So, Yes. ito nga, para dun sa mga hindi nakakaalam, no? Ito yung St. Timothy Construction Corporation na parang may joint venture with Miru Systems, yung South Korean company nga na in charge dun sa ating vote counting machines, no? And you were quoted as saying, Mayor, no? Sabi mo dito, imagine being a financier contracting party for Comelec's automated election machines and running in the same elections. And you continue by saying, hindi ko maunawaan kung paano nila naiisip na okay lang yon. Ang kine-claim naman po ng side nila, yung St. Timothy Construction Corporation or STCC, ay walang kinalaman dun sa pag-develop ng vote counting machines. What is your reaction to this, Mayor? The fact Teka lang mga kababayan, bago siya mag-react dyan, ano ha? Yun pa, no? Tumatakbo siyang mayor, pero isa rin po pala sila, may kinaugnayan dito sa Mero vote counting, ano ho, itong ginagamit natin nung eleksyon, itong 2025. Grabe mga kababayan, tumatakbo ka, tapos mayroon ka palang interest din dyan sa ginagawang no? May interest ka dahil isa ka sa kumpanya na ano dyan tawag nito, kasama dyan sa kumpanya ng Mero, sa kontrata. Naku po, nagsanga-sanga na ito mga kababayan, ang tindi pala nitong mangyayari na to. fact is that St. Timothy is or was a part of the joint venture. So, kahit anong sabihin nila, kasama sila doon. And in fact, yung mga leaders nila, hanggang ngayon, pinagmamalaki yan. Hindi ko alam kung sila directly, pero definitely, yung mga leaders, yung mga tao nila, yung mga ibang tumatakbo sa ilalim ng slate nila, pinagmamalaki po yan. Kahapon lang may meeting sila kasama ng isang NGO dito sa Pasig. Sinasabi nila na hawak namin yung Miru sa Comelec. Pinagmamalaki nila 'yun. So, hindi talaga hindi talaga tayo pwede pumayag na ginagawang mockery o magkakaroon ng duda. At ako naman po ay nagtitiwala din sa Comelec, kina chairman, na aaksyonan po nila ito. Kasi maling-mali po talaga Yun lang mga kababayan, kung ano bang ginawang action dito nitong Comelec, no? Bagamat nagtitiwala po si Mayor Vico Soto na aksyonan. Sa bagay, siguro kung nagkataon mga kababayan na natalo itong si Mayor Vico Soto, malamang may sisigaw talaga yan na may pandaraya, di ba? Kasi ayan mabuti na lang talaga, hindi kinaya siguro ng magic Unlike doon sa Maynila, may kilala tayo mga kababayan, talo na, nanalo pa Buti na lang hindi nagkaganon dito siguro dahil hindi nila kaya ito Mayroon ba naman na School Vocal University, may Itbulaga yung mga yan. Hindi po. I mean hindi naman dahil doon sa Itbulaga. Ibig ko lang sabihin ba, malalaking tao po ito no? Si Senator Soto tumanda na, bata pa tayo no? Senador na yan artista na yan, senador na, kaya hindi siguro nila kaya teka lang, alam siguro ang galawan, kaya wag. Wag mong gawin yan, delicates, ha? Silipin nga natin ito mga kababayan, itong interview dito ni Julius Babaw dito sa mag-asawa. Kita nyo mga kababayan, bago natin tunguhin yan. Kita nyo itong si Mayor Vico Soto, kung gaano po kalaki ang na-reveal niya rito. Itong interview na ito, 10 months ago pa, no? Bago pa ito yata ng halalan. Tingnan natin ang pinaka-date nito. Kailan lang ito, mga kababayan? Ayan. October 11, 2024. Kailan bang eleksyon? Di ba? 2025 na? May. Ayan, no? October 11 pa siya. Itong na to. So, bago pa maging mag-eleksyon. Kasi May ang eleksyon 2025. 2024 pa pala itong video na ito. At nai-reveal na dito nito mga pasabog ni Mayor Vico Soto. Grabe isa pala ito mayroon din palang kontrata diyan sa Miro system na yan. Nako. Ito mga kababayan yung interview ni nitong si Julius Babaw dito sa mag-asawang sinasabi nga nila
ang pinagmulan ng kanilang yaman or papaano sila kinapitan ng swerte nung maging kontratista sila sa DPWH. Mapapasana all ka na lang, ano ho, kabayan? Na yung hindi siya hirap. So, inuwi ako noong 1982 or 83 yata yun. Grade 6 ako noon. So, nag-study ako sa Colegio del Buen Consejo din noong time na yun. Tapos lola ko, pinapasok ako sa pag-aartista. Santa Clara de Montefalco. Gusto ko maging mongha. Oo, mongha. Parang hindi ka Jolly lang sa tabi-tabi. Hindi ka ba nailang? Dahil syempre, parang gusto mo maging madre before, di ba? Ngayon, dinidate ka lang nito. Di ba, ano yun? Di ba mahirap? Hindi naman. Different kasi, syempre, growing up in another country din, where everyone is, ikaw girlfriend na kita, ganun ka agad. Okay. So, here, yung papanik ng ligaw sa bahay, may dulang bulaklak, may chocolates pang kasama. Dati ang pinipitas ko lang na bulaklak na binibigay sa kanya. Alam mo yung mga bulaklak na nagtutusok daw sa simbahan? Kasi di ba sa paanan ng Nazareno at saka ni Mama Mary, ang dami nagtutusok ng mga bulaklak doon, mga flowers na ang gaganda. Tuwing hapon, ang gagawin ko, pipiliin ko doon yung hindi palanta na bulaklak. Ano mga kababayan, September, kailan to? September 17, 2024. So mas nauna itong interview ni Julius Babaw doon sa interview ni Mayor Vico Soto sa One News. Ipunin ko yun. Hindi nagalit sa si Mama Mary. Siguro, hindi naman po siya magagalit kasi may maganda akong intention. Una-una, wala akong perang pambili ng bulaklak. At saka ibibigay ko naman sa taong mahal ko, siguro matutuwa na rin po si Lord nung ginawa ko na yon. So narinig ng mga kababayan hindi po sila dating mayaman, mahirap din po sila, lalo na itong lalaki, no? Itong babae, kahit paano, ang magulang nasa ibang bansa yata or may magandang trabaho ang tatay, ano ho? Pero hindi po talaga sila ganung kayaman. Diba? Naglalakad ako, alam niyo, parang sa pelikula na naglalakad ka na tumutululuha mo. Parang awang-awa ka sa sarili mo. Oo. Kung paano ko ibasa sa uli yung inutang mo, yun ang pinakamahirap sa lahat kung paano mo gagawa ng paraan. So inaaway na kayo ng mga naniningil? Actually, nung nangutang kami may mga friends kami na yun yung malaking tulong na pinautang kami. Pero alam din nila kasi contractor din sila. Yung pinautang sa amin, parang pakikiusapan mo na, ate, baka pwede sa susunod na ano. O sige, walang problema. Very maluwag naman. Doon yung parang medyo ginhawa, no? Pero yung, syempre yung sa bangko, yun yung wala kang magawang paraan. O yung kotse namin na binili, second hand na nga lang namin binili. Hinatak pa? Yung si Global The Win yan? Hindi, yung isa. Yung kotse natin ngayon, yun iniwan na natin. Si Adventure. Oo, inutang namin yun. Parang 12,000 per month ang monthly amortization niya. Hirap pa kami noon buuhin. Kasi di ba pag nagpalya ka, may interest pang ipapatong. So yun yung parang ginagapang namin yung sasakyan na yun na kasi ang hirap na walang kotse tapos 4 yung anak namin. Hindi namin alam kung paano siya nagtitinda ng bubong noon time na yun. So, ito yung sasakyan na yung kinukwento ko sa interview namin na minsan nagpapalya kami sa 12,000 per month, yung monthly amortization niya. Tapos sa buhay namin, itong kotse na to, nandyan yung mga anak ko nasa likod, tapos yung mga daddy nila nandito sa harap. Bahay namin to. Bahay walking house. Pag sa site inspection kami, kasama namin yung mga bata. Tapos dito na namin tinitimpla yung gatas. Dito kami nagpapalit ng diaper. Yes. Kulang na nga lang kung may paliguan, dito na rin kami maliligo. Oo, sobrang madami nang na baka pwedeng bilhin. Kahit anong presyong ibigay sa amin, hindi namin binebenta tong Adventure. Nahatak lahat, naibenta namin lahat at nagko-commute na lang Ito kami. naging kasama namin sa hirap at ginhawa. Ito na, ang naging umpisa namin, parang dito na kami naging... Hanggang sa lumaki yung business. Yes. Dala nyo to. Yes. Actually, yung mga upuan niyan, yung mga wires niyan, lumalabas na. Pina-re-upholster ko Dapat pa yan. gawin ng artwork to. Yes. Naka-display na lang as an artwork. Yes, Bali po, ang nangyari po nito, nung pinag-umpisa pa lang kami mag-asawa, syempre, jobless ako. So, ang nangyari po nito, nag-apply po ako sa biyanan ko ng trabaho. Sabi ko, Daddy, baka pwede mo naman bigyan ako ng trabaho dyan. Ako na muna magbantay ng mga site mo. Kita ka niyan, di ba? Minsan, parang relax ang pakiramdam mo. Parang, kaya mapapansin mo, yung mga ganyang klase, makikita mo sa mga spa. Mga spa
Ganun ang prinsipyo, no? Oho. Parang kung ano yung nakikita mo, may vibe mo yung, yung mga qualities doon. Yun dito, isa pa to. Grabe mga kababayan, malulula ka sa napakagaganda nitong mga kagamitan nito. Bahay po niya ito, no? Anong mga tawag sa mga ganito mga kababayan? Di ko po alam, no? Kasi ngayon ko lang po din napagkikita ito. Grabe, talagang sobra pong yayamanin, mamahalin kanilang mga gamit na makikita natin mga kababayan. Pero napanood naman natin dito ang kanilang pinag-umpisahan, ayun, no? Yung kanilang sasakyan na adventure lang, hirap na hirap pa daw po silang bayaran ang monthly nito. Pero ngayon mga kababayan, dahil nga sa swerte nila nang makapasok sila sa DPWH, ayan na po ang kanilang buhay ngayon. Yan nga ang inyong nakikita, ano? Grabe itong mansion na ito at ayon nga dun sa iba pang mga interview nila Julius Babaw, Corina Sanchez, ay mayroon po itong mahigit 40, humigit kumulang 40 na mga sasakyan na puro po pang mayayaman. Mayroon pang artista van, no? Yung artista van na yon, di ba? Nakita lang natin yun sa isang congresswoman. O kaya siguro gusto rin nito magpolitiko mga kababayan kasi nakita niya siguro sa mga politiko na matindi, nagsisiyaman din yung iba, di ba? Hindi naman lahat ng mga congressman or mga politiko, ha? Kasi andyan naman po sila Tatay Digong na nakita rin naman po natin sa personal, hindi po nagpayaman. Hanggang ngayon, tayak pa rin po ang pamumuhay. Bagamat mayroong mga ikinukulapol sa kanila na mga isyo, para sirain, gibain po ang kanilang credibility, hindi po nila kaya yon mga kababayan. So habang pinapanood po natin itong ni Julius Babaw, grabe malulula ka po sa kagandahan ng kanilang mga gamit. Tinutur po siya dito. Siguro napakamamahal siguro ng mga yan, no? Siguro yung isang itsura na yan mga kababayan, yung gamit na yan, ayan, nakikita nyo na yan. Baka yung gamit na yan mga kababayan, baka isang bahay na yan, isang kabuhayan na yan ng isang mahirap na pamilya. No? Ayan, yung pinapakita na yan, hindi yan siguro ilalagay dyan, na-display kung 10 piso lang ang halaga dyan. Di ba? No? Anong kaya yan? Hindi ko alam mga kababayan, kayo, ano bang sa tingin nyo ang mga klaseng gamit yan? Grabe grabe naman yung bahay na yan, Para kang nasa 5-star hotel, Reception ng 5-star hotel, Manila Hotel, kung ano man na mga malalaking hotel, no? Shangri-La. Grabe naman yan, napakaganda. Yung ilaw pa lang na yun, baka bahay ko na yun, ano? Baka yung isang tiles pa lang dyan, hindi natin alam kung gaano kamahal yung isang pirasong tiles na inapakan mo dyan, ano? Naku po, Naku. Kung ikaw siguro yung magnanakaw, buhatin mo na itong buong bahay. Kung kaya mo, ha? Kasi yung mga yan, yung mga bato na yan, ang bibigat siguro niyan. Ayan mga kababayan, dito na po natin tatapusin pansamantala itong ating reaction video tungkol nga po dito sa mga pinapalabas ni Julius Babaw dito sa mga Diskaya family na dati naman po katulad ng din po nating napaka-ordinaryo ng pamumuhay, mahirap lang. Pero ngayon hindi mo na talaga ma-reach ang kanilang ka-richihan. Maraming salamat po sa mga nakaabot dito hanggang dulo sa ating ginawang reaction video ngayon. Sana po ay huwag kayong magsawa. Muli, ako ay nagpapasalamat sa inyo at sana paki-comment nyo po dyan sa baba kung anong inyong opinion, reaksyon at komentaryo sa ating napanood ngayon. Maraming salamat muli, Pilipinas. As always, God first. Bye-bye!